paglagay ng lace applique ay mga detalye sa wedding gown. Sa una, mukhang madali lang, ilatag ang lace, tignan kung bagay. Pero after a few minutes, mapapatanong ka, okay na ba to? O balance na ba? Or parang hindi pa. Habang inaayos, laging may moment na akala mo okay na. Tatahi ka na sana, tapos biglang may boses sa utak mo na magsasabing, teka lang, parang mas maganda kung kunting taas pa. Ayun, tatanggal ulit. Kapag sa tingin mong okay na, saka mo na sisimulan ang pagtahi gamit ng ating mga kamay. Hindi ito minamadali kasi once na matahi mo na ang lace, medyo mahihirapan ka ng magtastas nito at baka masira mo pa ang mismong tela. Kaya mapapasabi ka na lang na sana tama ito. At kadalasan, pag hindi nagustuhan ng iyong boss, wala kang magagawa kundi baguhin again. Kaya minambuti ko na munang umpisahan dito sa likod ang pagkakabit nitong mga lace. Dinadahan-dahan ko lang kasi hindi maiwasan na magsabit ang sinulid mismo sa my body form. Nang ma-approve nga ang pag-layout ko ng lace sa harap ng wedding gown, umpisahan na ang pagkakabit. O diba? Ito ang pinakamahirap na part sa pagkakabit ng lace mismong sa see-through ng isang damit. Habang tumatagal, dumadami ang details at doon mo makikita ang pagbabago ng gown. Mula sa simpleng tela ay unti-unti siyang nagkaka-character. Dito na pumapasok ang moment na napapapangiti ka na lang kahit medyo masakit na ang likod at mata mo. At dahil dyan, Okay, then ini naman po, may lalagay tayo itong pang tapalig di just to cover lang itong arrogant. Tumawara mo na itong arrogant. Pero ako ang masaling ko mas okay kahit arrogant din na no need na din. Kahit nakakabot ng buki. Tapos yan din, kahit nakakabot ng buki. may pa-fitting si Madam o Diva Da Vinci ka. Kaya pala kinukulit ako, nalagyan ko na daw ng mga details at lace ang wedding gown. On the way na pala ang bride para mag-fitting nitong kanyang susuotin para sa kanyang kasal. Yung bibiglain ka na lang na ngayon pala ang kanyang schedule para mag-fitting. Ito pala ang kanyang first look kung saan unang tingin sa kanya sa pagpaso sa simbahan. At ang kanyang serpentine na gown na kanina ko linalagyan ng mga lace ay ang kanyang second look para sa reception. Kumbaga, patong na lang itong skirt. Matapos ang mahabang chika at pag-fitting, ay agad ko nang sinalpak sa mannequin para i-continue ang aking ginagawa. Ngayon naman, ay naglalagay na ako ng mga rhinestones para sa finishing touch. O diba? Sa huli, hindi lang lace applique ang kakabit sa gown, kundi effort at rush kasi matinding puyatan ang naganap. Hindi ko na po nabidyohan ang kabuuan ng ginawa kong ito kasi may gagawin pang ibang gown na lalagyan pa ng mga details. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please subscribe to my channel, hit the notification bell, at huwag kalimutan mag-likes at comment. Thank you!